Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 11, 2024. Isa pong paksa ang ating pag-uusapan ngayon at ito ay may kaugnayan sa atin pong napanood na isang retiradong general na nananawagan para po sa isang panibagong EDSA-3 upang mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo na si BBM. Ayon po sa nabanggit na general o retiradong general, kailangan kumilos na po ang sambayan ng Pilipino magtungo sa EDSA upang patalsikin ang kasalukuyang Pangulo dulot po ng isang talamak na korupsyon o katiwalian sa pamahalaan. Ito naman po ay matagal nang ipinananawagan din ng isang political blogger na nakabase sa Amerika sa katauhan ni Maharlika. Ang tanong po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay kung hinog na po ba ang panawagan na ito na magkaroon ng EDSA-3 upang patalsikin ang kasalukuyang Pangulo. Well, as to reasons, perhaps, sa atin pong palagay, ito ay hinog na nga po. Sapagkat for 2 years or for almost 2 years, exactly 1 year and about 11 or 10 months na panunungkulan ng ating Pangulo. Wala po itong ginawa kundi magtungo sa iba't ibang bansa. Halos buwan-buwan po ito ay nagpupunta sa ibang bansa under the pretext na di umano siya ay nakikipag-usap sa mga iba't ibang pinuno ng iba't ibang bansa sa buong mundo upang makapag-alok ng mga investors. Pero sa atin pong pagkakaalam, simula noon, wala pong pumapasok ng mga investments sa Pilipinas. So, ang ibig sabihin po, unang-una dyan, lumalabas na naglulustay lamang, nagpapasarap ang ating Pangulo, ang kanyang pamilya at ang kanyang mga malalapit na close family officials para laspagin ang pera ng sambayanan. Sa kabilang dako, ang buhay ng mga Pinoy ay mas lalo pong naghirap simula nang umupo ang kasalukuyang Pangulo. In addition to that, marami pong mga balita, lalo na po sa bahagi ni Maharlika, base sa kanyang mga informante na mismo galing sa Malacanang, yung kanyang tinatawag na mga puting ahas na nagbibigay ng informasyon na talaga po namang di umano ang kasalukuyang Pangulo ay bangag, drug addict at ang nagpapatakbo sa ating bansa ay mismo ang kanyang asawa sa katauhan ni Lisa Araneta Marcos. Well, lahat po naman yan ay bukas na libro sa social media sapagkat alam naman po natin ngayon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang social media, napakadali pong magbigay ng mga informations galing po mismo sa loob ng Malacanang. So, sa katanungan po,
mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na hinog na po ba ang EDSA TRIS? Kung pagbabasihan po natin ay ang talamak na katiwalian sa pamahalaan, well, masasabi po natin na wala pong kaduda-duda. Dapat nga pong gumalaw na talaga ang sambayanang Pilipino upang patalsikin ang kasalukuyang Pangulo. Nakakalungkot nga lamang po sapagkat ito po ay sinuportahan ng 31 million voters of the Filipino masses. Although mayroong mga bintang na ito naman ay nadaya lamang, kaya nakakuha ng malaking boto, ay nadaya sa pamamagitan ng Smartmatic o Smart Magic na kanilang sinasabi. Well, whatever the reason, whether it is true or not, the fact is the incumbent president has been elected with about 31 million voters. At tayo naman po ay naniniwala doon sapagkat isa nga po tayo na dating anti-Marcos na biglang nag-shift for Marcos in 2022 election, believing that so far among the then presidential aspirants, Marcos would have been the best choice given the situation at the time, coupled with the fact that he had been with Sara Duterte, the latter being the tandem as vice president of the incumbent president. So, yan po ang naging dahilan kung bakit naluklok sa kapangyarihan ang kasalukuyang Pangulo. Ngunit kung atin pong titingnan sa ngayon, mismo ang kasalukuyang administrasyon ang nagdidiin sa mga Duterte, na kasama po dyan ang Vice Presidente na gustong pabagsakin ng kasalukuyang gobyerno. So, kung atin pong pagbabasihan as to reasons, talaga pong naniniwala tayo na hinog na ang EDSA TRIS. Kailangan na pong patalsikin ang kasalukuyang Pangulo. Ngunit as to time, dapat na po bang patalsikin talaga? Well, with respect to time element, naniniwala po tayo na dapat ang EDSA TRIS ay maganap o ganapin sa araw ng State of the Nation Address ng kasalukuyang Pangulo. At ito po ay ginaganap every third Monday of July. Third or fourth Monday of July. Yun po ang State of the Nation Address. Bakit po dapat ito ay ganapin sa mga ganong panahon? Third or fourth week of July. Yan po ang itinalaga ng saligang batas na State of the Nation Address. Bakit po dapat doon natin ganapin ang EDSA TRIS? Because by the time ang ating pangkasalukuyang Pangulo would have been sitting for more than 2 years, sapagkat sa June 30, magdadalawang taon po siya sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo. And under the Constitution, whoever will succeed him as President would be
holding office less than 4 years until 2028. So in other words, kapag less than 4 years, whoever that successor would be shall be allowed for one-term election. So ibig po sabihin, kung mapatalsik ang ating Pangulo by July at umupo ang kanyang Vice President sa katauhan ni Sara Duterte, si Sara Duterte po would be sitting as President for less than 4 years until June 30, 2028. In that case, she would be qualified for one term. So, pwede po siyang tumakbo sa 2028 hanggang 2034. Kaya po dapat palampasin po natin ang 2 years ng kasalukuyang Pangulo bago po idaos ang EDSA na siyang magpapatalsik sa kasalukuyang Pangulo. Sapagkat kung mapapatalsik ang kasalukuyang Pangulo within this time na hindi pa po lumalampas ang kanyang 2 years na panunungkulan. So, ang kasalukuyang Vice President na siyang papalit, hindi na po makwa-qualify for election as President in 2028. So, dapat po palampasin muna ang June 30. At sinasabi nga po natin, the right time for EDSA 3 dapat po magsimula sa araw ng State of the Nation Address bilang pasalubong sa ating kasalukuyang Pangulo. Yun po ang ating palagay, opinion tungkol po sa bagay na ito. Ngayon po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, with respect to EDSA 3, ano po ang requirements dito? Requirements as to the facts that will make it successful na mapatalsik ang ating Pangulo. Dapat po ito ay pangunahan ng sibilyan. Mga sibilyan magtungo sa EDSA. Marami, pwedeng milyon. Then, suportahan po ng ating military at ng ating PNP. Katulad po ng nangyari sa EDSA 1 at EDSA 2, they were started by the people who demanded the ouster in 1986, the ouster of Ferdinand Marcos Sr. With respect to EDSA 2, in 2001, the civilians, the citizens, likewise went to EDSA calling for the ouster of then President Erap Estrada or Joseph Estrada. So, while the people were staying at EDSA, bigla pong nag-announce ang military at ang PNP that they withdrawn their support to then incumbent presidents and joined the people for the call of ousting
the sitting president. So ngayon po dapat in the same way, ganun po ang mangyari. The people should start going to EDSA by millions, and a little after, the leadership of the PNP and the military should support the people for their demand to step down the incumbent president. Yan po ang dapat, sapagkat kung wala pong military component, hindi po magiging successful ang EDSA 3. Ang tanong po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, could we get the support of the military and the PNP, assuming that EDSA 3 would be launched in July? We believe, naniniwala po tayo, na sa kasalukuyan, meron na po mga disgruntled officers both in the PNP and the military na magiging dahilan upang sila ay sumuporta sa sambayanan na nananawagan upang pababain ang kasalukuyang Pangulo. Ang kailangan lamang po, marami. Dapat marami po ang sambayanan na pupunta sa EDSA upang sumama sa mga panawagang ito na pababain ang kasalukuyang Pangulo. Sapagkat kung kakaunti po, baka mag-alangan ang military at ang pulis, ang PNP, na sumama o sumupunta. Ang tanong po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, marami pa po bang sibilyan na sasama? Sa tingin po natin, marami, naniniwala po tayo, sapagkat dahil sa social media, bukas ang kaisipan ng sambayanan upang malaman nila ang mga katiwalian ng kasalukuyang pamahalaan, na ito naman po ay naibubunyag at nagiging bukas na aklat sa social media world. Napakadali po ngayon kung ikukumpara sa mga nakaraang EDSA 1 and EDSA 2, sapagkat ngayon po ang media technology ay talaga po namang, kumbaga, napakagandang equipment for purposes of dissemination of whatever informations. So dito po, naniniwala po tayo ngayon na talagang well-informed ang sambayan ng Pilipino sa katiwalian na naggaganap ng kasalukuyang administrasyon. And we believe that they are just waiting for the right time. They are just waiting that someone has to start the call for the ouster of the president in terms of physically going to EDSA. At sa kasalukuyan po, mukhang napakagandang pagkakataon, sapagkat itong nangyayari na panggigipit sa leader ng Kingdom of Jesus Christ and the person of Kibuloy. Alam po natin na si Kibuloy ay marami pong mga solid loyalist yan, yung kanyang mga followers sa Kingdom of Jesus Christ. So dapat ito ang magsimula at samahan ng sambayanang Pilipino. Kaya kumbaga,
the time is right. It's a matter of 2 months or 3 months to go. So itong mga panahon na to, dapat yan ginagamit na for coordinations sa lahat ng leader ng mga grupo na nagnanais na pababain ang ating Pangulo. At the same time, sa military, sa hanay ng military at ng pulis, dapat mayroon ng mga coordination at sabay-sabay ang pagkilos sa darating na July. Dapat po, at ito ay sinasamantala din po natin na manawagan sa lahat ng concerned citizens, concerned groups which want the incumbent president to step down. So ito po yung period, April, May, June, July, for preparation, both in the sector of the civilians, the military, and the police. Kailangan po ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Hindi po tayo magpapadalos-dalos tungkol dito. Kailangan po yung definite na mga galaw. Ngayon, ang tanong po, mahirap ba ang gawin? O posible ba ang bloody confrontation dito? Hindi po tayo naniniwala. As it was not, or it did not happen with EDSA 1 and 2, the more that it will not happen with EDSA 3. Bakit po? Sapagkat unang-una po, ang mga Ilocano ngayon ay basag. Kumbaga, yung solid North with Marcos loyalist, at this point in time, it does not exist. Wala po yan. Bakit po? Sapagkat ang mga Marcos loyalist, both civilian and military, basag po ngayon. Bakit po basag? Sapagkat mismo sa pamilyang Marcos, hati po sila in the person of Jaime Marcos and PBBM. Politically strange ang dalawa pong ito, si Jaime at si BBM. Bakit po? Sapagkat sa bahagi po ni Jaime Marcos, galit siya kay BBM sapagkat alam niya na ang nagmamaniobra sa Malacanang ay hindi ang kanyang kapatid, bagkus ang asawa nito na si Lisa Araneta Marcos. Alam ni Jaime na mamanipula ng asawa niya ang ating Pangulo. Well, it may not be possible na siyempre si Jaime sympathetic sa kanyang kapatid. Maaring hindi siya talaga galit dito na to the effect na talagang literally galit talaga. Pero definitely galit siya sa kanyang hipag. At dahil dito, mortal na magkalaban ang dalawa. Kaya kahit man si Jaime Marcos sa ating paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay nagnanais na rin na paalisin sa Malacanang ang kanyang kapatid. At gusto niyang maluklok si Sara Duterte bilang kapalit. Sapagkat most probably, mabibigyan siya ng mas mahalagang papel ni Sara compare dito sa kanyang kapatid because of Lisa Araneta Marcos.
posible po na pag naging Pangulo si Sara Duterte bilang kapalit ni PBBM, posible na ang gawin niyang Vice President ay si Aimee Marcos. So, sa atin pong paniniwala, personally, even Aimee Marcos will join with the people in calling for the ouster of her brother as president. Ngayon, sa mga Ilocano naman po, mas gusto nilang samahan si Aimee compared to BBM. Bakit po? Sapagkat sa tingin ng mga Ilocano ngayon, BBM is going strange from the Ilocano clan. Mas tinitingnan nilang leader ng mga Ilocano ngayon si Aimee compared to PBBM. Sapagkat ang tingin nga nila, si PBBM ay walang kontrol sa Malacanang. Pinaiikot lang ito ng kanyang asawa na hindi naman Ilocano. Lisa came from Bisaya, dito po sa Negros area. So, ang ibig po sabihin niyan, the Ilocano would rally behind Aimee Marcos being the true Ilocano with true concern for the Ilocanos. Yun po ang ating paniniwala. So, dahil po dyan, si PBM ay medyo mawawalan ng kumbaga loyalist na magtatanggol sa kanya, except yung mga iilan na personally nakinabang sa kanya, sa kanyang position as president. At marami po dito ay hindi mga Ilocano, sapagkat appointed ni Lisa Araneta Marcos. In other words, ito pong mga close friends, close official families ni PBBM ay mga personal na kaibigan ni Lisa Araneta Marcos. Hindi po personal. Ang mga personal na kaibigan ni PBBM na tumulong sa kanya, sa kanyang kumpanya upang maging pangulo, ay wala na po. Kumbaga, pinagtatanggal na yon o nag-resign sa Malacanang. Katulad po halimbawa ni Vic Rodriguez na simula po nung nag-aspire si PBBM na maging pangulo at hanggang sa naging pangulo ay talagang kasama na niya. Pero pagkaupo ni Bongbong, hindi po nagtagal, wala pang matter of months lang, ay napilitang mag-resign kasi hindi nga siguro nila nagustuhan ang pamamalakad ni Lisa Araneta Marcos sa loob ng Malacanang. So in other words, mga kabarangay, mga babayan, mga kapatid, wala pong solid supporters na masasabi natin si Bongbong Marcos, both from the military and the civilian. Bukod pa sa katotohanan na ang mga military at pulis naman, majority dyan naniniwala tayo na talagang ang kanilang katapatan ay wala sa personal sa Pangulo, bagkus sa sambayan ng Pilipino in consonance with their oath of office to be loyal to the Constitution. Although mayroon iilan na mga personal na bibiyayaan ng Pangulo
at ito marahil ang magiging talagang loyalista sa kanya. But speaking of the majority, both in the military and the PNP, we believe na marami dyan talagang true supporters ng sambayan ng Pilipino. Kaya naniniwala po na tayo, mga kabarangay, mga babayan, mga kapatid, na itong mga loyal military men and officers together with the PNP ay sasama po sa sambayan ng Pilipino sa panawagan na pababain ang ating Pangulo. Sapagkat talaga namang nakikita po nila na talagang walang patutunguhan ang kasalukuyang administrasyon. Due to the fact na ito nga ay bangag, naniniwala po tayo dyan na talaga namang pawardi-wardi ang takbo ng kasalukuyang Pangulo. Sapagkat with Lisa Araneta Marcos behind the Malacanang, talagang walang ginawa itong babaeng ito kung hindi magpayaman, mangurakot, gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng Pangulo upang magkamal ng kapangyarihang politikal, economic, and social power. Walang kakontentuhan ang babaeng ito sa katauhan ni Lisa Araneta Marcos. So habang nariyan po yan sa Malacanang, ay talagang malulugmok ang sambayan ng Pilipino. Imagine po, sa budget ng 2024, ayon sa ating balita, mayroong 700 billion unprogram, na ibig sabihin pong unprogram na budget na yan. Hindi walang specific projects or items na pinaglalaanan. So, yung pera na yan, lumalabas na standby money with a huge amount na pwede nilang gamitin kung saan. That is unconstitutional. Sapagkat base sa ating saligang batas, dapat ang budget are specifically as to the single amount allotted for a certain expenditures. Mayroong pinaglalaanan kung saan gagastusin yan. At on the other side, mayroong specific items kung saan kukunin. Yan po ang budgeting. Budget requirement as per requirement of the Constitution. Dapat ito yung expenditures for the given year. Itemize po to the last centavo kung saan gagamitin. At mayroon ding specific items to the last centavo kung saan kukunin. At balance po yan. Ngayon, kung maglalagay ka ng 700 billion without specifying as to where it should be spent, then that definitely is against the Constitution. Kasi saan mo gagamitin yan? Standby fund? Wala pong ganun. But, base sa balita, mayroong item unspecified kung saan gagamitin. So, lumalabas standby fund yan. In other words, it could be used for whatever discretion the Malacanang wanted. So, si Lisa Araneta Marcos bilang First Lady at siyang nagmamaniobra sa Malacanang could just decide where the money goes. Yung 700 million allotted sa budget na yan. Ibig sabihin po yan, mga kabarangay, mga kababayan, nakalaan yan for corruption with the pretext of having it used for a certain
project na kung anong pumasok sa isip lang nila. So that is unforgivable. Kaya bago maubos ang mga pera na yan, ng sambayan ng Pilipino, dapat mapatalsik si PBBM sa kanyang posisyon. At dapat yan maganap sa July or September. Dapat po. We cannot afford to stay him longer than September in office. So ito po yung ating panawagan na gawin ang EDSA trace. Ang EDSA trace sometimes in July or September, later weeks of July, and the first 2 weeks of September, in between, within that period, dapat po. At ang social media for information purposes ay dapat magamit natin effectively. Alam po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong social media ay talagang kinokontrol din nila in terms of saying na yung mga ganitong informations against the government are rather disinformations na dapat makurtil. Sinasabi lang mga fake news ito na dapat mapigilan. Alam natin, marami po silang binabayarang mga trolls, mga vloggers dyan na naka-assign upang kontrahin ang mga ganitong informations campaign about the corruption of the present government. Sasabihin nila na ito lahat ay mga fake news lang at dapat makontrol. And this should be penalized for spreading fake news. So may campaign, may kumbaga massive campaign ang gobyerno diyan. Abogado si Lisa Araneta Marcos, kaya alam niya yan. And they are intensifying this campaign. Pero the fact is, kahit anong gawin nila, hindi nila mapipigilan ang pagkilos ng sambayan ng Pilipino to redeem the people from their predicament caused by intensified poverty. Imagine po sa ngayon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang pangako ng ating Pangulo na pinaniwalaan ng sambayan ng Pilipino, ang bigas ay 20 pesos ang kilo. Ngayon, ang bigas po, 60 pesos per kilo. Imagine. At sa halip na bumaba yan, lalong tumataas pa. By few months to go, abutin na po yan ng 80. Marami na pong mamamatay sa gutom sa hanay ng maralitang Pilipino kung hindi po mapatalsik sa kanyang tungkulin o sa Malacanang ang kasalukuyang Pangulo. Isang Pangulong bangag, isang Pangulong kurap, isang Pangulong walang kakayahan upang gampanan ang tungkulin ng isang epektibong presidente. So, ito po ay ang tanging paraan lamang, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, upang maahon sa kahirapan, sa palalang kahirapan ang sambayan ng Pilipino, ay mapatalsik sa madaling panahon ang kasalukuyang Pangulo. At dahil dito, sinasamantala po natin na gamitin ang social media
para sa isang panawagan sa mga sibilyan at sa military na kumilos na po tayo pagdating ng July at September. Kumilos po tayo rally gawin ang EDSA trees upang by September mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo. Panawagan po sa lahat, gumalaw na po tayo sapagkat kung hindi po tayo gagalaw, lalo tayong mababaon sa kahirapan at lalo pong masasadlak sa kapahamakan ang sambayanang Pilipino. So pansamantala, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga upang ipagpatuloy sa darating na panahon. Muli, maraming salamat at magandang umaga sa lahat.